I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. So, yun po, no, basa nyo na rin naman po siguro sa thumbnail kung ano po yung patutungkulan natin sa vlog natin for today. Pero, bago pong lahat ng yun, mga kabisnes, ito ay totoong pangyayari lang po ito, mga kabisnes, nung 2023 pa po ito na mga kabisnes, no? Kasi syempre, in-address ko na lang din to kasi comment niya rin naman kasi ito, mga kabisnes. At ipapatch up ko po dyan yung comment niya. Pero bagong lahat, salamat po pala sa lahat po ng sumuporta po sa vlog ko nung nakaraan patungkol dito sa 3 itlog, mga kabisnes. Kahapon, it's about okra. Ngayon naman is about dito sa ninong namin. Ex-ninong, mga kabisnes. Ex-ninong. So, yun. Kasi mga kabisnes, itong ang tatlong to ay, wait lang, lapit natin ng konti. Walang tigil po kasi nga sa, mga kabisnes, no, sa pagpaparinig. At, may nabasa akong isang comment na pinapatungkulan niya dito ay kami. Although wala siyang, mga kabisnes, wala siyang pangalan na inilagay, pero obvious na kami ang inaanuhan niya doon kasi alam naman niya sa sarili niya kung sino talaga ang inano niya doon, pinaparinggan niya doon. Siguro akala niya pumasok ako sa live ng araw na yon, pero ito, sabihin ko ulit sa inyo kasi paulit-ulit at saka alam ko naman na yung isa dyan is hindi talaga marunong makinig kasi wala naman talaga siyang, alam niyo na, kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi yan nakikinig. Pero ito pa rin, sasabihin ko pa rin ng mga kabisnes na, hindi ako pumapasok sa live niyan. Hindi ako pumapasok sa live niyan. Kasi ayoko talaga makita pagmumukha niya, mga kabisnes. Honestly, ayoko makita pagmumukha niya. Kasi alam niyo yun, yung parang pakiramdam na pagka pumasok ka sa live niya or makita mo yung mukha niya, imbis na maganda yung araw mo, nakakasira ng araw yung pagmumukha niya. Kaya hindi ako napasok sa live niya. Kasi akala nila nagagamit ng dami account. Kahit yun pa yung cellphone ko, wala kayong makikita ng dami account dyan. Hindi ko kasi kayo hindi ko kasi kayo type panoorin eh. At saka, hindi ko kayo pag-aaksaya ng oras na pasukin yung mga live nyo. No way. Yung mga screenshots naman is, po yan, mga kabisnes, tawag dito? Galing po yan mismo sa sa mga subscribers na nagme-message sa akin. Tinatanong nga, paulit-ulit. Matagal na yan, mga kabisnes, ilang buwan na rin mga nagtatanong sa akin na bakit daw hindi namin sinasagot? Kasi mga kabisnes, wala naman kaming para sagutin sila eh. Kasi hindi naman kami guilty. Hinahayaan lang namin sila kasi sino bang nagbumukhang TANGA, di ba mga kabisnes, pagka ganun. Pero ngayon kasi, ang nangyari, kaya naman kami sumagot. Kung naalala niyo yung live stream ni Boss Anime nung nakaraang gabi, interview yon kay Kuya at sa ibang kagwangs. Pero ang nangyari kasi, mga kabisnes, pumasok yung isa. Marami rin siyang mga comments doon. Yun yung sa vlog ko kahapon. Marami siyang nirakrak doon. So, sabi ni Kuya, okay, sige, niyo yan, reactionan niyo yan, mga Ems. Kasi nga, pumasok pa siya. Wala naman sanang ganitong reaction, mga kabisnes, kung hindi siya pumasok eh. Kaya nga lang, dumakdak siya doon, pinatira daw siya kung ano pinagsasabi. Ulit-ulit ko na rin kasi sinabi yan na walang nag-utos sa akin na sagutin siya. Kasi personal naman yung pagsagot ko doon eh. Hindi naman patungkol sa sa kabisnes. Personal yung pagsagot ko doon. Diba? Alam naman yun mga kabisnes. Kaya nga lang, mahirap naman kasi paliwanagan pag ikaw ay
walang brain. Yeah, bakit pa magpapaliwanag, di ba? So, ito na nga. Patungkol to sa sa comment ng ninong namin. Koy, akin na muna cellphone ko, saglit lang. Patungkol to sa comment ng ninong namin, mga ka-business. Sabi ng ninong namin, ayaw ko magbigay ng 10 kilong na bigas at bibilin sa puhunan ang paninda, tapos pagmumurahin lang ako. Yun. Okay. Unang-una sa lahat ng mga ka-business, yan sinasabi niya na yan is, nangyari, nasa pagitan ng July 16 or 17, mga ka-business. Basta bago birthday ko, yang si Ninong ay pumunta sa bahay namin, mga ka-business. Pumunta yan doon. Tapos, nangumusta kunwari. Sa pangungumusta niya, mga ka-business, tinatanong niya kung anong nangyari. Kung naalala niyo, mga ka-business, yung awayan namin ako, si Nika, si Ate Mengay. Kaming tatlo nag-away-away nun. If naalala niyo yun, mga ka-business, ang namin dun is about sa utang, di ba po? So, nangumusta siya. Sabi niya, anong nangyari ba? Junjun, ba't ganun, ganyan, ganun? Kumusta na kayo rito? Ganyan. Okay lang po nung. Ganyan pa kami. Okay lang po nung. Ganyan. Tapos ng kamustahan, tinanong niya kung paano daw yung negosyo namin. Negosyo ko, yung nagtitinda kami ng mga yun, yung pamerienda ba? Sabi niya, bakit daw hindi na lang kami doon magtinda? Malaki naman yung space daw sa labas. Sabi ko, hindi ko kasi kabisado yung dito kasi yung mga tao talaga napapansin ko, hindi gaano nagsisipaglabas. So baka walang bumili pagka yun nga, nagtinda-tinda ako. Sabi niya, lagyan na lang daw ng trapal dun sa taas, tapos siya, magbibigay daw siya ng trapal. Sabi niya, nakita niyo ba yung yung vlog ni Boss E na may bagong, nabigla siya kasi may bagong trapal na daw sila Vera, ganyan. Sabi ko, ay opo, nung napanood po namin yun. Sabi niya, ako may gawa nun. Nagmalaki siya, mga ka-business, pinagmalaki niya yun. Sabi niya, ako may gawa nun. Sabi ko, okay, sige po. Okay. Tapos nun, mga ka-business, pinapasok namin siya nun sa bahay. Kasi, syempre, ninong di ba? Syempre, kung ninong, dapat respetuhin ko, no? Dapat mong, yun nga, entertainin. Kasi pumunta siya dun Pumunta siya dun. Kami naman, pinapasok siya. Kasi nire-respeto ninong, di ba? Di ba, mga ka-business? Ninong siya Kailangan natin respetuhin din kahit pa paano, mga ka-business. So, yun na. Pinapasok na, umupo. Ano ba kasi nangyari, Junjun? Bakit ganun? So, napakwento ako ng patungkol dun sa ganyan. At sorry, Ate Mengay, kasi talaga, ang totoo, ikaw yung naidiin ko nun. Kasi hindi pa naman kami close nun, Ate Mengay, mga ka-business. Honestly, hindi pa kami close na Ate Mengay nun. Hindi pa kami ganun na, pag nagkukwentuhan, katagal nagkukwentuhan. Yung parang lang kami, yung nag-uusap lang pag pumunta doon kasi may tindahan pa nun sila Ate Mengay. Tapos mga ka-business, sabi niya, ako nga ayaw ko nga dun dyan kay Mengay, sabi niya. Kasi, pumunta daw siya dun kila Kuya Buknoy, hindi daw siya, yung parang iba daw makatingin, parang sama daw makatingin, hindi daw siya pinapansin, ganun. Kasi, kaya Ate Mengay naman nun, mga ka-business, kaya siya hindi naman siya talaga pinapansin. Kasi, ramdam niya ni Ate Mengay nun, na itong taong to, may something to, may itong taong to talaga. Kaya, hindi siya talaga pinansin ni Ate Mengay. Pumunta siya doon sa Kuya Buknoy, nakikipag-usap sa kanya. Wala namang si Kuya Buknoy. Nakikipag-usap naman sa kanya, mga ka-business. So, yun na. Sisimula na siya. Alam niyo yun, yung payo-payo niya. Tapos sabi niya,
Ako nga, pag pumupunta dun sa ka-business house, hindi nga agad ako pumapasok dun kasi baka sabihin nila nag-feel at home daw siya, nagiging feeling close. Sabi ko, hindi naman wala namang ganun. Hindi naman dapat ganun. Kasi nagbigay naman sa'yo ng permiso si kuya, di ba, na pag pumunta ka doon, pwede kang mag-vlog, ganun. Sabi niya, hindi kasi baka may masabi sila sa akin eh. Sabi niya, may nasabi ba sila ka-business na masama patungkol sa akin? Siyempre, ba't sa isip ko, tatanong to ng ganito. Una kasi papayo-payo lang eh. Tapos paunti-unti kasi, ganun yung tactics niya mga ka-business, ganun siya. Paunti-unti, kakausapin ka, papayuhan ka, hanggang sa, alam mo yun, yung parang paunti-unti ka niyang papasukin na sabi ko, wala naman po nasasabing hindi maganda patungkol sa'yo sila kuya. Masaya nga sila kasi pupunta ka doon, lalo na pagka, diba? At saka masaya kaya, ganun. Sabi niya, baka lang ka ako may nasasabi daw si ka-business sa kanya. Sabi ko, wala naman po nung eh. So, yun na. Tapos, sabi niya, payo pa siya, payo ulit. Sabi niya, kilala niyo naman si ninong niyo, hindi naman, ako masaya ako eh, kasi, alam niyo yun, yung labas-pasok sa ka-business house, swerte nga daw niya, kasi, parte siya, parang, yung ibang tao nangangarap na makapasok sa ka-business house, maging parte ng ka-business family, pero siya daw, yung bang parang mabilis lang daw siya makalabas-pasok dun sa KB, swerte daw niya. Sabi pa niya, tsaka hindi naman ako katulad ng ninong Kalingap James niyo eh. Sabi ko sa isip ko, tapos alis si ninong dito. Pero hindi ko yung vinoise out mga kabisnes. Sa isip ko lang yun. Tapos sabi niya, alam niyo naman si ninong niyo, pero ako hindi naman ako katulad ng ninong Kalingap James niyo eh, na pumupunta lang sa kabisnes para magakot ng views, ng subscribers, para lang magka-views at magakot ng subscribers. Hindi naman ako ganun, kilala niyo naman ako. Hindi ako ganun klase ng tao. Sabi ba naman niya, sabi ko sa isip ko, no, bakit? Bakit ganun? Bakit ganun yung pananalita niya sa kay Ninong Kalingap James? Shoutout po Ninong, ito na po yung sinasabi ko po sa inyo kagabi, na panoorin niyo po itong vlog na to kasi ito po yung sinabi niya. Kabalo mo Ninong, kabalo ko nga Bisaya mo at ug kabalo pud mo kung unsa ang mga Pinoy, kabalo pud mo unsa ang mga Bisaya. Ang mga Bisaya kabalo jud na mo entertain og tawo, syempre kabalo mo respeto, although tabian, sabaan, alingog-ngog, pero kabalo pud mo unsa ka prangka, unsa ka matinud-ano ng mga Bisaya, di ba? Talagsa sa mga Bisaya mga butbuton. Mas dagan pang butbuton sa mga Tagalog. Joke lang. Di ba kabalo jud mo unsa nang katinuod. Ako nag-istorya lang ko kay natingala sad ko nganong naka-istorya siya ingon nato sa inyo nga samantalang nakakita man ko ba nga nagka-close food mo, nagka-banding mo, nakakita ko sa katong birthday ni kuya, nagkita na ko kung sa mo nagka-closean ato niya. Tapos nakabasa po ko nga nag-comment po ka sa iyaha sa iyang vlog. So natingala lang ko mo. So kaya ayan, ito po yung ninong yung sinasabi ko sa inyo. Kasi mga kabis, medyo inaantok na po kasi ako eh. Ayun nga na sabi niya, hindi daw siya katulad ng Ninong Kalingap James namin na yun lang ang habol sa ka-business, kaya daw napunta doon. Tapos, sa isip-isip ko talaga, hindi naman ganun yung pagkakakilala ko kasi kay Ninong Kalingap James. Dahil alam niyo po yung mga ka-business, wala pong masamang tinapay si Kalingap James sa ka-business. At wala rin po kayo narinig na may nasasabi sila kuya patungkol kay Kalingap James. Kasi wala naman kasi talaga. Walang ganun kasi. Pero, yun nga, yun yung nasabi niya, Ninong. Kayo na po bahalang sa akin kung ano yung sinasabi niya, kung totoo ba yung sinasabi niya na yun lang ang hinabol niyo sa ka-business. Kasi hindi ako naniniwala sa ganun. Ang alam ko lang is, busy kayo at, syempre, parang gusto niyo yung pag-vlog, kaya nag-explore din kayo sa ibang vlogger. 'Di ba? Yun lang naman ang ko doon, opinion ko patungkol doon. Hindi ko iniisip yung ganung bagay na yun ang ipinunta nyo sa ka-business. Kasi alam ko matagal nyo ng, matagal nyo ng pinangarap din na makita at makadao pang palad ang ka-business family. Yun. So, tapos sabi niya, kaya nga ako sabi niya, may nabanggit nga raw si Kasagip din sa kanya
na ano, kasi sabi niya, nagpaplano daw sila na pumunta sa KB para magdala ng isda. Magdadala ng isda daw si Kasagip. Tapos, sabi niya, base daw sa pag-uusap nila ni Kasagip, kaya daw bumababa ang views ni Ka-Business dahil nga daw sa mga issues. Kaya daw bumababa. Tapos sabi niya, isa din dun yun, yung patungkol sa nangyari sa akin mga ka-business. Yung nangyari kasi sa akin nun, sabi niya, bakit nga ba nag-deal ni ka-business? Samantalang, kung tutuusin, hindi na daw dapat yun pinablik, dapat kami-kami na lang daw, in private na lang daw sana, yung ganong klaseng vlog. Sabi ko naman sa kanya, tama lang din naman yung ginawa ni Kuya Nong, kasi, alam mo yun, yung maraming nagme-message kila Kuya, mga ka-business. Pero magtaka kayo, mga ka-business, ito pagtaka nyo. Bakit yung nang blackmail sa akin is nag-send mismo dun sa mga sponsors? Bakit nakilala nung nang blackmail sa akin yung sponsors? Samantalang kami nga, wala nga kaming kilala ng sponsors except kay Ninang O, Tita Sal. Pero hindi rin namin alam yung full name nila, mga ka-business. At hindi namin sila nakaka-chat. Honestly, hindi namin yan sila nakaka-chat, mga ka-business. Mga ka-business, no? Hindi namin nakaka-chat yung mga yan. So, nagtaka ako, mga ka-business. Bakit nakapag-send? Tapos dun sa nanay ng ex ni Paps, nag-send din siya. So, paano nangyari yun? Yung account na yun, paano niya nakilala yung mga sponsors at iba pang subscribers? Diba mga ka-business? Big question. Questionable. Hindi ko naman masasabi na sa loob ng ka-business family yung gumawa nun. Alam niyo kung bakit? Blind din sila Wala rin silang alam, mga ka-business Si Nika is sinindan lang din. Honestly, si Nika, kasi pinakita sa akin ni Nika, sinend lang din sa kanya gamit account ng mga nahack. So, kayo mga ka-business, ano sa tingin nyo? Parang maong katuloy, no? Sa tingin nyo, bakit kaya alam ng mga sponsors? Sino ba ang mahilig magbanggit ng sponsors, mga ka-business? Sa tingin nyo, sino? Mahilig magbanggit-banggit ng mga sponsors, magparinig sa mga sponsors. Laging parang naghahabol ng mga sponsors. Sino ba? Di ba? Mga ka-business. Pero hindi naman ako kayo na lang bahalang mag-isip din, mga ka-business. Kung bakit nga ba, alam ng mga sponsors. So, ayun na nga. Alam na kasi ng mga sponsors at maraming nagme-message kay Kuya. So, yun, sabi ko, pwedeng i-vlog. Para na din maging awareness or mag-alert din yung iba na kagaya ko, lalo na mga ka-business na hindi kasi madali yung ganong pinagdaanan ko, mga ka-business. Hindi madali talaga, as in. Alam niyo yun, yung panahon na yun, mga ka-business. Hindi madali. May nabasa akong comment niya ni Ninong na sabi niya, ako na lang daw tanungin kung sino daw yung nakausap ko. Hindi ko nga kilala. Paano ko makikilala? Naka-black lang yung pag tumatawag is black at walang boses. As in, black lang yung screen. Doon nga ako nagtataka, mga ka-business As in, nagtaka ako. Kaya yun, sinagot ko siya doon na hindi naman inano ni Kuya Nagtanong naman sa akin si Kuya kung pwedeng ma-vlog. Ako, umuo ako. Kasi nga, ang dami talaga nagtatanong. At imagine niyo, mga ka-business, hindi ko kilala yung ex or hindi ko friend sa Facebook yung ex ni Paps at yung nanay, hindi ko nga kilala. Pero yung na yun, nakilala. Nakapagtataka, di ba, mga ka-business? As in. Tapos, ayun na, sinabi ko sa kanya na ganun kasi sabi niya, yun daw yung nagpababa sa ni Kuya, yung mga issues
dati. Yun yung sinabi niya mga ka-business. At yun kay Kalingap James, Ninong, kayo na po ang bahalang maghusga. Kasi nakilala niyo naman na siya di ba? Alam niyo na naman na siguro yung ano yung karakas niya. Kayo na mismo makakasagot niyan kung totoo o hindi. Kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Kayo mismo, kilalanin nyo. Kilala nyo yan at kilala nyo rin si Kuya. Kung may pinakita bang hindi maganda si Kuya sa inyo nung bumisita kayo sa ka-business house. Yun no. Tapos ayun na. Yun na, no, nag-usap-usap patungkol nga dun sa nangyari, ganyan, ganon. Hanggang sa, ayun, nabanggit ko kasi yun mga ka-business na parang feeling ko hindi naaabot yung bigas namin nun sa sa sahod. Nung time na yun kasi mga ka-business, hindi pa talaga kami ganon kalapat kila ate nun dati. Parang andun yung nahihiya kami pag may kailangan, ganon. Yung bumali. Although nakakabali naman talaga kami, pero yun dun yung katotohanan na sobrang nahihiya ba. Kaya, nabanggit ko yun sa kanya. Tapos sabi niya, ay, may bigas pala ako dun sa motor. Sabi niya, bay, kuhanin mo nga dun sa bay? Sabi niya, kuhanin mo nga dun sa motor ko, bay. Yung bigas, yung 5 kilong bigas. 5 kilo mga ka-business. Hindi po siya 10, kundi 5 lang po ang ibinigay niya sa amin. 5 kilong nakasako siya na bigas. Sabi niya, kuhanin mo nga dun kasi meron daw, hindi naman galing sa akin yan, galing daw yun sa sponsors niya na nagpadala sa kanya para pambili daw ng bigas para ipamigay niya rin daw. Kasi sabi namin, wag na po nung nakakahiya at saka aabot pa yan. Sabi nga, di ba, abot pa yan nung wag na nakakahiya. Sabi niya, ano ba daw siya namin? Di ba, Ninong? Alam mo yung parang kinonsensya ka pa. Para naman daw siyang ibang tao. Sabi, parang ako ibang tao sa inyo. Ninong niyo ko, tsaka isa pa hindi naman galing sa akin yan sabi niya. Sabi pa niya, atin lang to. Walang makakaalam nito. Tayo lang makakaalam nito. Yun na lang din sabihin kay ka-business. Kasi baka ano pang isipin. Sige nga mga ka-business. Kung totoo yung sinasabi niyang totoong tao siya, totoo yung pinapakita niya sa ka-business, bakit niya sinabi na wag nang sabihin kila kuya at ate na binigyan niya kami ng bigas? Sige nga, mga ka-business, sabihin niyo sa akin yung opinion niyo dun. Bakit niya sasabihin yun? Bakit gusto niyang itago na lang namin na binigyan niya kami ng bigas? Kung totoong tao ka, kung totoo yung pinakita mo sa ka-business, bakit ikaw mismo nagsabi sa amin na wag nang sabihin kila ate at kuya na nagbigay ka ng bigas sa amin? Diba? Bakit? Anong purpose mo na wag ipasabik sa kanila? Diba? Mga ka-business, magtataka ka talaga. Yun na, binigay niya na yung bigas. Yan na yung sabi niya 10 kilo ha. 5 lang po liliwanagin ko, no? 5 kilo lang po yung ibinigay niya. Huwag mong dagdagan yung utang ko sa iyo. Pero honestly, hindi naman mataano yan na utang kasi kung tutuusin, yung naibigay sa'yo ng ka-business, yung naitulong sa'yo, kulang pa yung 5 kilong bigas sa lahat ng naitulong sa'yo ng ka-business, di ba? Kabayaran. Kasi, ano rin naman sabihin, baka sabihin nyo, sinusumbat ha. May comments ako na nabasa sa kanya na mas inuna niya nga pa daw kaming pakainin ang ka-business family kaysa sa pamilya niya sa unang sahod niya. Yun ang tinatawag na nanunumbat. Unang sahod daw, imbis daw na pamilya niya yung pakainin niya, inuna niya raw yung ka-business. Sino kaya nagutos sa kanya? So, siguro kung sabihin na kumain ka ng tae, kakainin niya rin, ganon. Kasi, wala namang nagutos sa kanya mga ka-business pero inuna niya pakainin. Hindi naman siya sabi ang unahin. O, di ba? Magbanggit natin ang pangalan. Kami ang unahin mo pakainin, ha? Bago yung ibang tao. Ay, bago yung pamilya mo, kami ang unahin mo kasi kami ang nakatulong sa'yo. Di ba? Wala namang ganun eh. Di ba mga ka-business, wala? Kaya, bakit niya yun? Yung ganung bagay. Bakit niya parang isusumbat? Di ba mga ka-business? So, ang sa akin,
kailangan talagang iganon mo. Pero hindi naman nakakapagtaka yung mga kabisnes kasi binanggit niya na rin naman yan dun mismo sa sponsor na nakausap namin. Nakausap ni Nika, ni Intoy, nakausap ni Kuya Bugnoy, nakausap ko. Nakausap nila ate at kuya. Yung sponsor na yun. Honestly, nakausap nila yun, mga kabisnes. At, ayun nga, hindi lang namin inaano yung, hindi naman kami tanga, mga kabisnes, para ilabas yung ganun in public. Ano kami tanga? Diba? Ikaw nga, hindi ka nga naglalabas ng ebidensya mo. Kami pa kaya? Diba? Ganun lang yun. So, basta kami alam namin kasi yun nga, nakausap. So, yun yung patungkol sa bigas ha. 5 kilo lang po, hindi po 10. Tapos, yung sinasabing, doon tayo sa pangalawa, yung puhunan. Ganito yun mga kabisnes. Di ba nga nangyari sa amin, yung ganun yung sa amin tatlo. Ang ginawa po namin ng mga kabisnes, hindi na po ako pupunta doon. Ang inano ko po, kasi nahihiya ako mga kabisnes, nahihiya ako sa nangyari eh. Nung panahon na yun, nahihiya talaga ako pumunta kila ate at kuya. So, ang ginawa ko po mga kabisnes is pinakuha ko kay Bay yung stante namin at saka yung mga iba pang paninda kasi hindi yun naubos eh, nasa ref lang. Nahihiyaman din akong ilagay sa ref nila ate kasi hindi na nga nalalagyan ng ulam eh dahil dun sa mga, alam niyo yun, yung lagayan. Pinakuha ko kay Bay, dinala dun sa bahay. Sabi ko, ito nga namin, paninda namin eh, patatapon ko na lang to kasi hindi naman din ako kumakain ito. Saka ito, naabutan na sila. Yung squid balls at saka chicken balls, mga kabisnes. Mabilis kasi yun mag-molds. Sabi niya, ay, huwag mong i-ano yan kasi sayang. Pati nyo na lang lutuin. Sabi ko, hindi po ako mahilig sa ganyan. Nung hindi ako mahilig dyan sa fish balls, kikya, mga ganyan. Hindi talaga ako mahilig sa ganyan, mga kabisnes. At hindi ako kumakain ng ganon. Sabi niya, sayang yan. Akin na lang, bilhin ko na lang. Pambalik puhunan kasi mga anak ko kasi at saka asawa ko mahilig sa ganyan eh. Sa fish balls, sabi niya. Which is totoo naman kasi nung pag namimili sila dun dati, sabi pag pumupunta sila sa nung nagbibenta pa kami ni Nika. Yun talaga ang binibili nila. Fish balls. So yun, binalik niya yung puhunan. Which is 300 plus lang yung mga kabisnes. Yun yung sinasabi niyang binalik niya raw yung puhunan. Yun. Isa yun. No, mga kabisnes. At least nabigyan linaw ka rin, no? Pero, ang sa akin, nagpasalamat naman kami sa kanya sa naitulong namin. Hindi ko lang in-expect na ganun. Di ba mga kabisnes yung sasabihin na wag daw sabihin. Wag daw Magtaka kayo mga kabisnes, bakit ganun yung pananalita niya. Alam nyo, honestly, isa talaga kami sa niyan eh, na biktima. Na yung papayong-payuhan ka tapos, alam mo yun, yung parang Pero, bago kasi nangyari itong lahat ng mga kabisnes, may na kasi yan eh, may history na kasi yan. Nung nasa probinsya kami, umuwi kaming tatlo ni Bay, saka ni Kuy. Itong sininong tawag sa amin, kumusta kunwari, bakit daw, pwede naman daw doon na lang kami mag-vlog. Yun ba parang pinipigilan na huwag na kami bumalik. Kasi yun pala mga kabisnes, hindi naman siya specific na nagsabi na huwag na kayong bumalik. Yun ba sinasabi na doon na lang kayo mag-vlog, pati hindi na kayo mag-negosyo dyan, ganon. Hindi specific na huwag na kayong bumalik ha. Hindi. Pero ramdam mo yun sa pananalita niya na parang ayaw niya na. Kaya pala mga kabisnes, kasi may sinabi pala siya na bakit daw tinanggap pa kami ni kabisnes, samantalang puro naman daw problema ang hatid naming mag-asawa kila ate at kuya. Buti daw at tinanggap pa kami. Sabi ko talaga doon ang nalaman ko. Sabi ko, ay talaga ba? Sino ba siya? Bakit na kina-question yung ganong bagay? Samantalang, ano ba siya? Di ba Ninong? Alam mo yung mga kabisnes, yung wala ka namang, yung kampante ka sa kanya na concern talaga siya sa'yo, concern siya sa inyo, yun pala, sinisiraan ka pala. Di ba mga kabisnes? Sinisiraan niya na pala kami sa kabisnes family.
na may sinasabi daw kami hindi maganda. Samantala siya naman yung tawag ng tawag sa amin, dun pala kami sa probinsya. Siya yung tawag ng tawag, tapos yung sinabi na magnegosyo na lang daw, or pagdating namin dito, kung ayaw na talaga namin doon sa probinsya tumira, is pagbalik na namin ito, magnegosyo daw ng ukay-ukay, ganyan, katulad doon ng asawa niya, ganyan, ganun. Alam mo yun, siya na nga yung tawag ng tawag sa amin sa probinsya. Kami pa yung sabihan niya nag-ano sa kanya, naninira daw. Tapos, yun na, may duda na talaga ako sa kanya. Kaya nung time na pumunta siya doon, ginagawa ko, sinisipa ko ng pa-sikreto si Bay, na parang inaano ko na magsalita ka ng against ka business para magsalita rin to kung ano ba talaga yung ano niya, mga ka-business, kung ano ba talaga yung purpose niya. Alam mo yan. Alam mo yan. Baka nga siguro naka-record pa di ba? Kasi mahilig ka sa ganyan. Kasi naisip ko lang mga ka-business, kasi may na-comment kasi siya nitong nakaraan Bago lang. May comment siya na may record daw siya nung pagsundo kay Clarissa. Tungkol sa pagsundo daw kay Clarissa. Ang tanong mga ka-business, bakit kaya siya may record? Nagre-record pala. Imagine mo yung mga ka-business yung pagsundo kay Clarissa is ang tagal na nun. Hindi pa nangyayari lahat ng to. Wala pang yung patungkol sa kanya. Pero, bakit may recording na siya? May record siya. Nakakapagtaka, di ba mga ka-business? Bakit? Sobra, alam mo yun, yung utak ko na sabi ko, labas-pasok siya sa ka-business, yung pala nagre-record. Diba? Kasi lagi niyang binabanggit sa comment section niya na sa mga comment na, lalo na sa mga live na, may pruweba ako. Wow, tumunog na yung tiyan ko, gutom na pala ako. Sinasabi niya na may ebidensya daw siya, mga recording. Ang tanong, bakit ka nagre-record? Diba mga ka-business? Nakakapagtaka yun. Kayo na ba lang mag-ano dun mga ka-business, mag-analyze tatalakayin ko yung sinasabi niya sa next vlog siguro mga ka-business. Kasi may screenshots naman ako nun. Pero deleted na kasi yung comment na yan Deleted na po. Kasi siguro alam niya siguro na madadali siya doon na bakit siya may recording without the permission. Without the, wala siyang permiso doon sa pagre-record. Yung sinasabi niyang record, wala siyang permiso. At marami pa siya sinasabi dun mga ka-business. Alam niyo yun? Yung mga pamimintang niya talaga. As in. Na hindi mo alam kung saan nang gagaling. Diba? Magtaka kayo mga ka-business bakit may recording. Kaya siya tinatawag na recording artist. Oh! Ang galing. Talent niya yun mga ka-business. Talent niya. Talent. Palakpakan natin siya dun sa talent niyang magaling siyang mag-record. Talent. Imagine mo, si Lito Severa, meron siyang record kay Damulag din daw. May record siya. Ang tanong, nagpaalam ka ba? Pati daw sa amin may convo daw siya kasi tinanong siya ni Paps dun nung nagharap-harap dun sa mga ka-business Sabi niya may mga record daw siya patungkol sa amin. Kay Damulag, kay Lito Vera. Ang tanong, nagpaalam ka ba sa amin? Nagpaalam ka ba? Yun yung tanong doon. Kasi yun yung ginawa niyang ebidensya mga ka-business na may nasabi daw kami. Ang tanong, nagpaalam. Kasi based on the law, wiretapping yun, yung wiretapping yun kung nag-record ka ng isang video or audio nang walang pahintulot ng kausap mo. Or parang secret conversation tapos nag-record ka ng walang paalam. Ayun yun mga ka-business. Hindi yun sa kung politiko ka. Hindi yun dismiss yun kung politiko ka. Pero kung normal na tao ka lang,
hindi yun madidismiss mga kabisnes. Kasi nagre-record siya without ng ano namin consent namin Diba? Alam mo yan. Alam mo yan kasi pinagmamalaki mo yan. Yan daw yung ebidensya mo Alam mo yan. Yan yung tinatagong ebidensya. Ang tanong, nagpaalam ka ba? May permiso ka ba? Kay Damulag, may permiso ka ba na i-record mo siya sa akin, sa amin? Kay Lito at Vera, may permiso ka ba? Diba? Ganun lang yun. So, ano na din yan? Magsisilbing paalala na din yan mga kabisnes dun sa mga tao na nakakausap niya. Abay, magising kayo. Baka isang araw, di nyo alam, nakarecord din pala kayo. Diba? Yun nga lang sinasabi niya sa comment niya na may record siya nung pagsundo daw kay Clarissa sa airport. Ang tanong, nandun ba siya? At bakit siya may record? So kayong tatlong itlog kayo, isang araw, kayong tatlo lang din na magtataluhan. At humanda kayo kasi sigurista yan. Diba? Bago pa nangyari lahat na to, may mga ano na siya, may mga record na siya. How much more kayo? Diba? Pag kayong tatlo nagkakaanuhan, na magkakaroon ng misunderstanding or awayan, ay magsisipaglabasan yung mga ano nyo, kawawa talaga kayo. Kasi alam ko mga kabisnes, darating ang isang araw, yan silang tatlo magkakaanuhan din yan. Magkakaroon ng problema. Kasi ang ugali kasi nila is, kailangan ko pa bang sabihin? Di na siguro, alam nyo na yun mga kabisnes kung anong mga ugali meron sila. Diba? So, yun lang. Kaya ko nito ginawa para na din kay Ninong Kalingap James. Ninong, message me na lang kung napanood nyo na to. Anong masasabi nyo? Sa'yo yung mga istorya ni mo. Ikaw mismo, kabalumang ka. Diba? But, ginin nyo yung mga kabisnes, Kabeli, hindi kilala ni Kabeli, yung ninong namin. Pero, mga kabisnes, minessage niya. At meron pang isang sponsor din na nag-message sa akin personally. Sabi niya, minessage din daw siya ni Ninong. Hindi ko alam kung anong purpose ng pag-message niya. Hindi naman daw niya ni-replyan, hindi naman daw niya pinansin. Pero hindi natin alam mga kabisnes kung ano yung purpose niya. Nag-message siya dun sa sponsor na yon. Kaya dun sa mga dun sa mga minessage nito, kung gusto niyo rin naman, nasa inyo pa rin naman yun, kung magsasabi kayo, pwede niyo akong message kung i-message kayo niyan. Kasi maaari kayong i-record yan Diba? Without sa inyong consent, kung nakakapag-usap kayo, malay nyo, ni-record pala kayo. Diba? Mga kabisnes. Hindi natin alam. Kasi, nakakapagtaka lang kasi mga kabisnes. Baka sabihin, pakasuhan ako. Baka sabihin niya, kasuhan ako kasi nagsasabi ako na, ikaw mismo nag-comment yan Comment mo yan Diba? Sa live ni Clarissa, comment mo yun sabi mo pa nga, PM Mikla. May screenshot ako niyan. Tapos dinilit mo lang yung comment mo. Ang problema, may nakapag-screenshot na isinend din sa akin. Diba? Sabihin ng ibang tao, Junjun, dahan-dahan ka sa pananalita mo kasi baka daw mabeltahan ako or madimandahan ako. Anong nila sa akin, ikakaso? Kung tutusin, ako pa nga ang may dun mga kabisnes Alam niyo yun, yung inilabas nila yung yung namin, alam niyo yun, yung audio, without our permission. Oo, naglabas kami ng audio. Ang kasi dun, sariling account kasi namin yun. Diba mga kabisnes, sariling account naman namin yun Wala namang problema dun, account naman namin yun Wala namang kaming pinakita na message niya sa amin. Buti sana kung ang pagpapakita namin dun is kasama yung message niya sa amin. Wala Audio lang yun pinarinig namin, audio. Boses namin, account din namin. Diba mga kabisnes? Siya. Nakalagay doon. Kita pa yung mga pangalan. May mga pangalan full name.
yung mismong audio. Ang tanong, nagpaalam ka ba? Sabihin na natin na may test tone. Sabi mo nga, may test tone tayo sa'yo eh. Ang tanong, nagpaalam ka ba? Na ilabas mo yan. Kami, may karapatan kaming ilabas kasi sarili naming boses yun eh. Audio namin yun eh. Account namin yun. Hey, ikaw, anong karapatan mo? Inilabas mo yun? Without our permission? Alam niyo na siguro yun mga kabisnes, marami sa ating mga kabisnes naman dito ang matatalino eh. Hindi basta-basta nagpapauto gaya ng nauto nilang tatlo. Yung mga nandun sa kanila na mga ano, yun yung mga mabababang ano yung utak na napaniwala nila. Honestly. At saka yun nga, may bagong ano din to si Big Eyes. May bago siyang kakampi daw, kuno. Abangan nyo naman yun sa susunod na vlog mga kabisnes. Tatawa ako sa mga ano pinagsasabi nila. Yun lang no mga kabisnes. At least nalinaw ko na lang din sa inyo yung patungkol dyan sa bigas. O ngayon, maliwanag na ha. Binigyan mo kaming bigas. Kami yung tinutukoy mo doon. Masaya ka na. Happy ka na. Diba? Happy na. 5 kilo ginawang yung 5 kilo ginawa mong 10. Diyos mio, Marimar. Mayos ka nga. Para kang bakla. Alam niyo yung mga kabisnes, natatawa. Alam niyo ba, daming screenshots na nakaano sa akin na pinagsisend ng mga subscribers. Maraming mga subscribers nagme-message sa akin, nag-i-send ng screenshots. Tawang-tawa ako mga kabisnes. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung yung mga comment ni ng ninong namin. Hindi ko in-expect ha. Ninong namin may pinag-aralan daw. Pero yung mga comment, daig pa yung bakla. Honestly, daig pa yung bakla talaga. Sa comment na. Kaya tawang-tawa talaga ako. Sabi ko talaga, bakla yata to. Bakla yata. Yata lang naman. Kasi yung way ng comment niya ba. Tapos, parang inaano pa nila na gumagamit akong dami account. Hoy! I won't waste my precious time para panoorin kayo. Kasi, yung mukha nyo palang, yung parang imbis na good vibes yung araw ko, nagiging bad vibes kasi nakita ko yung mukha. No. Kaya hinide ko siya mga kabisnes. Not shown siya sa sa namin. Kasi ayoko talaga makita pagmumukha niya. Yung niyang mukha na akala ng iba maganda pero patanggal niyo sa kanya yung makeup niya mga kabisnes. Yung wala talaga makeup kasi ito sa akin wala talaga akong makeup po. Oh. At anong niyo dyan, wala yung makeup po. Unlike sa kanya, umarap lagi sa camera, maganda kuno. Pero patanggal niyo yung makeup niya, mga kabisnes. Makapanlait kayo, di ba? Sabi niyo, hindi daw kayo nanlalait, yung team niyo daw is mababait, walang mga nanlalait. Ano ito? Ano yan? Oh, patch up ko yung comment dyan ng isang tao mo. Basahin nyo mga kabisnes kung hindi ba panlalait yan. Tawagin ba naman kuhol? Di ba? Makakuhol, wagas. Yung yung amo nyo, yung iniidolo nyo, ano ba mukha niya? Nakita nyo na ba yan ng personal? Pupunta ba yan ng para magpaano ng mukha kung maganda yan? Diyos mo yung Marimar. Di ba? Tapos, isa pa tong June Pascual, ito naman. Natawa din ako dito, nag-comment. Sabi niya, viewer lang ako. Pero tinira mo ko. Grabe mo ako tinira. Yung tatay mo nga, bakit yung tatay mo hindi ba amoy lupa? Sabi ba naman, ba't naman mangangamoy lupa tatay ko, hindi naman yung patay. Simba ko. Di ba? Sinabi ko din nung nireply ko siya, sabi ko, wag ka nga, baliw ka ba? Sorry mga kabisnes sa term ko. Baliw ka ba? Sabi ko talaga sa kanya, baliw ka ba? Ang viewer, nanonood lang. From the word view. View. Diba sabi mo naman may pinag-aralan ka? Kasi sabi mo si Bay Papaya, walang pinag-aralan grade 3 lang natapos diba? Pinangalandakan mo yan sa live. June Pascual. Tapos, viewer lang, hindi mo alam. Kaya nga viewer view. Nanonood.
ikaw kasi hindi ka viewer. Hindi ka lang viewer. Hindi ka lang basta-basta nanonood. Sausawero ka. Diba? Napaka-epal mo. Epal na matandang hukluban. Sausawerong matandang epal na hukluban. Diba? Totoo naman. Kasi imaginein mo, sabi mo, ang pangit na niya, tusukin ko mata niyan. Oh, kala mo ba hindi ko na yun? Ang dami mong panlalait sa akin sa live ni Okray. Ang dami mong comment dun. Kala mo ba hindi ko alam yun? Alam ko, nakikita ko, nababasa ko. Eh, hindi mo ko masisisi. No? Koy, matulog ka na dyan, ha? Hindi mo ko masisisi kung bakit tinira kita. I am sleeping. Kasi hindi ka naman masasali sana kung hindi ka sausawerong tao, kung hindi ka epal. Hindi ka naman dun masasali. Kailan ka pa masasali kung hindi ka umi-epal? Huwag kang ang TANGA. Huwag kang ang feeling pa-victim. Diba? Aminin mo man sa hindi. Grabe yung panlalait mo sa akin. Para kang para bang feeling mo ang pugi-pugi mo. Hoy, matanda ka na. Nakita kita ng personal, hindi ka yung mukha mo, Diyos me, yung marimar. Kung makapanlait ka sa akin, tingnan mo rin yung mukha mo, matanda. Pasensya po, pasintabi po sa ibang matatandaan. Diyan lang naman ako na dyan sa matandang hukluban na yan. So sabihin niyo, wala akong galang. Siya, bakit? Ako ba ginalang niya? Ginalang niya ba yung pagkababae ko? Yung pagkatao ko? Ginalang niya ba? Kung nilait-lait niya ako? Di ba hindi? So ba't ko siya igagalang? Bakit ko siya irerespeto? Sabi nga, di ba? Ang respeto, ini-earn yan. Hindi yan hinihingi. So bakit ko irerespeto yung taong wala namang din respeto sa akin? Di ba? So, yun lang po siguro mga kabisnes, no? Pasensya na po kayo at medyo napahaba na naman tong vlog na to. Yan lang naman mga kabisnes. Gusto ko lang din pagbigay alam or ilinaw na lang din sa lahat yung patungkol sa issues na yan. And then sa yung comment niya. So, yun po, no? God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Naway naging daan din po ito para mabuksan ang kaisipan ng iba kung paano po maglaro ang isang ninong namin. Kung paano siya lumaro, mga kabisnes. Marami nakaka-relate dyan, alam ko. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na na baka i-demanda kayo. No! Walang i-demanda yan. Walang mahihita yan, mga kabisnes. Dismiss na nga di ba? Tapos, nag-motion pa. Motion for reconsideration. Piskalya ba naman ang questionin? Parang TANGA lang, di ba mga kabisnes? So, yun po, no? God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Please support po ng unang kabisnes, official kabisnes family, Papa Dins TV. Syempre po, channel ng mga kagwangs mga kabisnes. Please support po. At higit sa lahat mga kabisnes, supportan din po natin Erlinda Official Vlog, Pretty Mind TV, Blissful Balance, Kahimas TV Official. Please support po mga kabisnes. Watch hour na lang po ang kulang sa kanila. Sana makamit na po nila mga kabisnes. Pakibisita po ang kanilang YouTube channel. Thank you din po sa lahat ng viewers, subscribers, sponsors na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa buong kabisnes family at naniniwala sa amin at hindi na uto nilang tatlong itlog. Thank you so much po sa inyo. Sana po wag kayo talaga magpauto dyan kasi yung mga yan ay mga bahala na sila sa buhay nila. God bless po ulit sa ating lahat mga kabisnes. At doon po sa nag-comment pala na nabubwisit to siya sa akin. Sana po mabwisit pa po kayo lalo para manood pa po kayo sa amin. Salamat po at God bless po ulit. Birabanat lang tayo mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal.
sa bawat araw nagdaan. Ka-business, business ka-business, Papa Din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Din Steve,